Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi biten na September bonus reading para po sa inyong pera and career. So Sagittarius, kunin nyo lang po yung mga karesilite kayo ha and leave the rest, yung ibang impormasyon para po sa ibang Sagittarius yon. Kaya tandaan, ito po ay general reading lamang ha, gabay lamang po ito, payo lang, isang guide lang. Nasa kamay mo pa rin, Sagittarius, ang buhay mo, ang mga pangarap mo, desisyon mo, ang mga gusto mo maganap sa buhay mo, ikaw ang may kapangyarihan gawin yan. So listen to your heart, follow your lead. Ikaw ang gumawa ng mga bagay na gusto mo sa buhay mo, okay? Payo lamang ito for you. So use your intuition para makuha mo yung para sa inyo today. Thank you again, Sagittarius, para po sa inyong hindi pag-i-skip ng ads, saka po sa mga donations. Malaking bagay po yan every time na meron po tayong free reading for Sagittarius po dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So Sagittarius, so naghihintay sa inyo ngayong buong September, pera and career. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Page of Pentacles. Beautiful. Wow, wow, wow. Opportunity. In the area of what you want, you have the Queen of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Judgment card. Ooh, ganda nito. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Swords. Ooh, interesting. In the area of your near future, you have the Emperor card. Yes, yes, yes. In the area of your challenge for the month, you have the Ten of Wands. In the area of your fortune, wow, the Queen of Pentacles, money, money, money. In the area of your divine messages, you have the Knight of Wands, good news. At ang outcome mo for the month, ito yon. Kung anong kakahinatnan ng iyong pera at career, mamaya sabay-sabay na siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the Seven of Pentacles. It's all about you putting the work, no, sa mga bagay na hinihintay mo maganap. Especially po pagdating sa buwan na ito, pagdating po sa inyong karera, Virgo has a solar eclipse. Meron po tayong solar eclipse. Kung kayo po ay nakapanood ng ating Sagittarius September monthly reading, nabanggit ko po doon na meron tayong dalawang eclipse. Una, lunar eclipse in Pisces on September 7 and solar eclipse in Virgo on September 21. Ito po ay significant professional leaps, mga job offer, mga promotion, or major ambitious project na magagawa o magaganap. Kaya kailangan talaga to ng tiyaga mo, no, ng paghihintay, paggawa, pag-cultivate. Tignan mo siya, kahit hinihintay niya yung mga tanim niya, ay hindi siya humihinto. Talagang nakatutok siya doon at hinihintay niyang maganap yung dapat maganap o na magandang bunga. Kaya ngayon, importante talaga sa inyo, Sagittarius, to really, I don't know why, have more patience. Have more patience in what you're doing para maganap na yan at magawa na yan, no? Hindi mo kailangan na, I don't know why, parang wag mo, parang narinig ko kasi, wag lagi-lagi mong tingnan. Halimbawa, today chinek mo, ay okay na ba yan? So mamaya-maya after 1 hour, chinek mo ulit, ay okay na ba yan? O kaya after 2 days, tingnan mo, ay okay na ba yan? So lagi kang lagi mong tinitignan kung gumagalaw, kumbaga. So parang sabi ng spirits mo, dyan nag-uugat yung pagkainip mo. Lagi mo chine-check kung may nangyayari, kung may advancement ba, kung may pinapatunguhan ba, kaya ka naiirita kung walang nangyayari. Kasi kada galaw tinitignan mo. So make sure this time around, just work with peace. Okay? Nakita ko rito na ito yung pagkakataon na kailangan mong magkaroon ng malinaw na paghinga tungkol sa mga bagay. Especially po at the latter half of the month, your workload mo sobrang dami. Kaya kailangan yung attention mo nandoon ka sa detail para yung necessary sa success mo maayos mo. Kaya kailangan talaga mag-organize ka, kailangan naka-organize ang lahat para mag-improve yung mental clarity mo tungkol sa hinihintay mo. Okay? Dahil puro mabigat eh. Hintay ka na hintay eh. Puro bigat ngayon eh. Sa kakahintay mo. Kaya kailangan pasensya. Okay? Especially in your core energy at the center, you have the Page of Pentacles. Page of Pentacles, sinasabi rito na parang there's something new coming in. Wala sa mga hinihintay mo. No? May pag-alago, may pag-andar. And if it is telling you na kailangan mo daw maghanda. Maghanda in a sense na parang kailangan mo daw busisiin kung ano ba yung kaya kong gawin para tumagal ito. Especially nasa fortune area mo, si Queen of Pentacles. Resources. Lalago ang resources mo. Kaya ngayon, para lumago yan ng tuloy-tuluyan at hindi huminto at hindi ka na naman ma-stuck, ay kailangan doon talagang pag-aralan mo. Okay? Put your effort, time, expertise, yung isip mo na malawak, ilaan mo dyan para yung hawak mo ngayon na blessing ay hindi mauwi sa wala. Halimbawa, meron kang, ano ba maganda example? Meron kang
laundry shop, halimbawa lang. And then, maganda naman yung kita, lumalago, may mga customer, pero naghihintay ka na parang sabi mo, gusto ko itong lumaki, gusto ko itong ma-expand, gusto ko magkaroon parang 4 pa na washing machine, ganyan. Hintay ka na hintay na gumanda gumaan. Sabi ng spirits mo, edi aralin mo para paano lumago yan. Baka ngayon kailangan mo na maglagay ng flyers o kaya pumunta ka doon sa mga malapit sa mga school, mga malapit sa mga boarding house. Uy, may bukas kami doon laundry shop, baka gusto nyo doon pumunta. So, pag-aralan mo yung business para lumago, para makuha mo yung katas in your favor at mapalago siya totally. Para yung hinihintay mo dumating, di ba? Parang ganyan. So, the Page of Pentacles being clarified by, you have the Lover's card. Kung mahal na mahal mo daw itong bagay na ito na darating, parang apple of the eye mo to eh. Either parang matagal mo tong minimithi, matagal mo tong hinintay, matagal mo tong pinag-pray at minanifest, lalago yan in your part kung mag-full commitment ka. No? Parang tanong sa'yo ng spirits mo, hanggang saan yung hangganan ng commitment mo sa isang bagay para lumago yan? Like I've said kanina, yung laundry shop. Example natin yun ha. Yun na example natin today para magkaroon ka ng analogy at magkaroon ka ng understanding kung ano ibig ko sabihin. So, yung laundry shop na yan, matagal na yan, parang 2 years na nasa inyo, pero maliit lang yung customer, konti lang yung pumupunta sa'yo mo, lalago pa ba ito? Meron pa ba itong pag-andar? Kasi parang habang tumatagal, yun at yun lang din yung customer, hindi umaalagwa. Sabi dito, ano yung commitment na kaya mong ilaan sa laundry shop na yan para lumago? So, tulad ng example ko kanina, baka kailangan mo na magbahay-bahay o kaya pumunta ka sa malapit na school na may katabing boarding house, mag-alok ka doon na, huy, meron kaming laundry shop malapit lang sa kabilang kanto lang, mura lang. Meron kami mga promo-promo, ganyan halimbawa. Parang ganon. So, hanggang saan yung commitment para to ay mapalago? Yun ang kailangan mo isipin. Pwede rin maglahi ka na ng social media posts, mag-promote ka na sa social media mo na meron kaming laundry shop dito, na angat kami sa iba, meron kaming mga promo-promo o kakaiba ang paraan namin na paglalaba dito, no? Baka yung paglalaba mo dito ay walang tubig, puro sabon lang, mga ganyan. So, yung mga paraan kung paano mo sila maihikayat, ganyan. O kaya meron kayo slot machine na maghuhulog ka lang ng coin, bahala na yung machine na mag-ikot ng machine ng labada mo, no? O kaya may katabi kayong grocery, doon ka na bibili ng mga ganyan. So, may mga promo ka o kaya may mga dapat kang gawin para yung commitment mo sa isang bagay lumago at yung hinihintay mong outcome dumating, okay? Ganun yung example. In the area of what you want, you have the Queen of Wands. Gusto mo ngayon magkaroon ng magandang, I don't know why, either you want to have the confidence na magawa isang bagay. Kasi parang, sabi mo, ano ba yan, nakakaingit yung ibang tao, sila ang galing-galing nila, sila konting bigay lang sa kanila ng problema, kayang-kaya nila solusyonan, kayang-kaya nilang hanapan ng diskarte, napaka-street smart nila, hindi sila nahihiya sa ibang tao, sana ganoon din ako. Well, extroverted ka naman sa Sagittarius, pero ramdam ko yung parang, sana ganoon din ako ka-epal, sana ganoon din ako ka-charming, sana ganoon din ako ka-persuasive when it comes to talking to other people. Kasi nakita mo na, may hinihintay ka, you want this to be big. Gusto mo mag-expand eh. Maraming cards of expansion dito na parang sabi mo, sana bumilib din sila sa akin. Sana makabenta din ako ng ganito kadami. Sana ma-provide ko din yung gusto kong i-provide sa kanila na wala na akong takot mahiya sa ibang tao. No? Marami kang ganyan ngayong buwan na ito na parang nahihiya ka. But your power is your persuasive power. May power ka daw ngayon na mapa-oo sila, mapabilib sila sa sinasabi mo, makuha nila yung interest mo, no? Yung attention mo. Kaya talaga importante ngayon, pamayanihin mo sa puso mo. Confidence. Confidence to try, confidence to begin, and confidence to start. Okay? Yun daw humaharang sa'yo this time. Yung dating heartache. Tingnan mo, bumaba siya dito. Yung Queen of Wands, bumaba siya sa Three of Swords. Sinasabi niya na kaya parang nahihirapan kang umabante o pumasok man lang sa isang kwarto na maraming tao, it's because may past heartache ka na naka-apekto sa buhay mo ngayon. Parang halimbawa, dati, sa, ano ba maganda example? Dati sa isang presentation sa office. And then, nagka-present ka, ang galing-galing mo, bilib na bilib ka sa sarili mo. And then, boom, pinahiya ka ni boss, pinahiya ka ng ibang empleyado doon na parang, uy, mali-mali naman yan, ganto-ganto yan, hindi ka prepared, nilait ka pa. So ngayon, yung past heartache na yan, naka-apekto doon sa confidence mo ngayon, na parang, kaya ko ba to ngayon? Magagawa ko ba? Kasi dati napahiya na ako, baka mamaya maulit na naman. So marami ka mga heartache in the past na humahalo sa present life mo, Sagittarius. Siguro ngayon ikaw mapipinpoint mo yan. Halimbawa, dati naloko ka na ng partner mo sa pera, kaya ngayon pag gusto mo magtayo ng trabaho o ng negosyo, nahihirapan ka mag-try kasi nakaasa ka sa kanya dati. Naloko naman siya sa'yo pero hindi mo maintindihan bakit nakaasa pa rin ako sa kanya, bakit hindi ako makatayo mag-isa. Parang ganyan, no? Parang hindi mo kayang to stand up for yourself and do it on your own because of the past
happening, kung ano man po yung pinagdaanan mo in the past, parang siya yung humihila sa'yo. Kaya ngayon, katabi mo talaga, judgment eh. This is what you need eh, pagkagising eh. Parang ilibing mo na yung past mo, ilibing mo na yung dating masakit, dating mapanakit, dating mga humihila sa'yo pababa. Dapat magbagong buhay, kumbaga. Because this is rebirth. Yun daw ang kailangan mo eh. So here, you need to rebuild your life. Rebuild your confidence na sinira ng ibang tao dati. Kaya ngayon, kung naghihintay ka na magbago ang buhay mo at magkaroon ka ng pera, magkaroon ka ng pag-abante, pagsulong sa life, when it comes to your money, when it comes to your finances, ikaw lang ang magbabago niyan sa sarili mo. Hanggat hindi mo binabago yung kaduwagan o pagkatakot sa past o pabalik-balik na traumatic event na paulit-ulit humahalo sa buhay mo ngayon, paano ka makakaabante? So you need to rebirth, rebuild your life. And pagkatiwalaan mo ulit ang sarili mo na hindi ka na ulit madadapa before. Kung natuto ka na dito sa Sagittarius, magiging bagong-bago ka na. As long as natuto ka at marami kang natutunan dito at marami kang tinatak sa isip mo, alam mo yung gagawin mo na next. Kaya ngayon, magtiwala ka ulit sa sarili mo. Okay? Nakakayanin mo yan. Just believe in yourself. Be positive. Think positive lang. Huwag mo nang isipin yung sabihin ng ibang tao sa paligid mo. Gawin mo lang yung makakaya mo. Gawin mo lang yung work mo. Gawin mo lang yung effort mo. Everything will be fine. Okay? Queen of Wands is being clarified by the Six of Wands. Six of Cups, yes. Six of Cups is all about nostalgia. It's all about nakaraan. It's all about past life. It's all about what happened before, no? Yun daw nakakaapekto sa confidence mo ngayon, sa paglarga mo, at sa paghahanap mo ng swerte sa buhay mo. Kaya daw hindi ka makaaba-abante o parang wala kang tiwala sa sarili mo kasi dinurog ka ng past. No? Halimbawa na lay off ka sa ganito, may nangyaring masakit sa coworker mo o sa family member mo na nakadurog sa puso mo. Sabi mo, ang hirap-hirap kalimutan nito. Hindi tuloy ako makaabante. Nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Paulit-ulit ko sinasabi na kaya ko. Pero dahil sa before, lagi mo sinasabi sa sarili mo na mahina ka. Either nanay mo to na lagi ka sinasabihan ng ganito, o kaya tita mo, kung saan ka lumaki, lola mo na mali ang pagkapalaki sa'yo, na baka lahi kang pinaparanas na pinaparamdam sa'yo na hindi mo kaya, na hindi ka makakalayo, na hindi ka magiging successful anywhere, no? O kaya teacher mo to, na baka nung bata ka, pinahiya ka sa klase, na hindi ka makasagot ng math problems, tapos pagtawanan ka sa harapan ng blackboard, tapos sinabihan ka ng teacher mo, baka batang hina-hina mo, yan simple-simple lang yan, ba't di mo magawa? So, parang pabalik-balik sa'yo yun ngayon. To the point na hindi ka makaalagwa, hindi mo mapagkatiwalaan ang sarili mo kasi yun din ang pinapaniwalaan mo na. Para naka-ingrained na sa system mo yung sinabi na yun in the past. So ngayon, challenge ko sa iyo, Sagittarius, kumawala ka. Okay? Kumawala ka do sa pain from the past. Magaling ka, maganda ka, gwapo ka, maayos ka, matalino ka. I don't know why nagiging emotional ako for you. I don't know why. Pero sabi ko dito, kaya mo, magaling ka, marunong ka, kayang-kaya mo yan, okay? Ba yan, naging emotional ako for you? Okay, in the area of what you need, you have the Judgment card. Judgment card is all about you awakening. Magising ka na, bumangon ka na, tumayo ka na, okay? Itong hinihintay mo, ano ba yung mga kailangan kong baguhin para dumating na siya? Baka mamaya kasi ako pala yung dahilan kung bakit atagal dumating yan. O kaya, nahihiya kasi akong lumapit, yun pala, ready na pala. Pero hinihintay lang din akong lumapit doon. So baka ganun. So make sure na active ka ngayon. At bumangon ka na from all the mistake. Ngayon, maupo ka sa Sagittarius and think, teka, saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nalubak? Saan ba ako may aberya? Baka pwede kong baguhin yun o pwede ko na itong bitawan. Yan, i-evaluate yung buhay mo para alam mo yung gagawin mo. Sa ma-view, parang pumunta ka daw sa simbahan, magdasal ka ulit, magkaroon ka ng closer communication kay God. Kasi parang tinatawag ka ni Archangel Gabriel here. Parang, huy, magdasal ka naman, lapit ka ulit sa Diyos para magkaroon ka ng paggaan ng kalooban, para mahanap mo yung tamang landas, para magkaroon ka ulit ng renewed hope, no? Feeling ko tinatawag ka ng religion mo. Kung ano man po ang pinapaniwalaan ninyo, parang bumalik ka doon, grow closer to your religion, to your spiritual power, para mahanap mo yung tamang intuitive downloads kung anong gusto na ipagawa sa'yo. Nakita ko dito, surrender. Okay? Surrender to God. Surrender mo sa Kanya lahat ng takot mo, lahat ng heartache mo, lahat ng heartbreak mo. Isurrender mo. As sinasabi ko sa'yo, gagaan yan. At magkakaroon ka ng additional na energy at lakas sa loob na sumuong sa buhay mo ulit. Mahahanap mo yung tamang landas moving forward. Okay? Judgment cards being clarified by, you have the Ten of Pentacles. Yes. Para sa pangmatagalan mo ito. Ngayon, nakita ko na parang surrender to the calling. Kung halimbawa dati gustong-gusto mo maging
nurse pero sinurrender mo yun dati, pinagpaliban mo. Pero ngayon parang bumabalik sa'yo yung tawag na parang mag-nurse ka ulit, mag-nurse ka ulit. Parang sabi mo, sige na nga, surrender na tayo doon, gawin na natin kasi lifelong dream ko na yan. Saka ito yung magbibigay sa'yo ng lifelong fulfillment. Parang ganon, okay? So ngayon, sabi ng spirit guides mo na mag-organize ka ha. Kailangan lahat ng bagay sa'yo malinaw para magkaroon ka ng mental clarity, para marinig mo yung talagang gustong sabihin sa'yo ni God. Baka mamaya yung panaginip mo, medyo malinaw, napaka-clear. Ito mga nakaraang araw o ngayong September. O kaya madalas ka makakita ng angel number, repeating numbers, o kaya quotes, o kaya song lyrics na parang naapektuhan ka. Pakinggan mo yun, himayin mo yung meaning, makatulong yan sa'yo sa next big step mo. Pero importante, makinig ka. I-surrender mo na yung mga bagay na dapat i-surrender kay God para yung mga dapat mong pahalagahan na long term sa buhay mo, mapahalagahan mo, okay? Napakaganda for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Swords. Three of Swords ang naka-apekto dito sa ginagawa mo. Kaya parang nahihirapan kang i-accept o nahihirapan kang gawin. Kasi po ngayong, sabi ko kasi sa yung career, ngayong buwan na ito, sa eclipse, magkakaroon ka ng significant professional leaps. Mga job offer, new opportunity, new sideline, no? Para meron kang gustong gawin ngayon ng malakihan, ambisyosong proyekto, mga malalaking projects na parang kaya ko ba, nakatakot, di ko kaya. Sabi dito, kailangan tapangan ng sarili. Okay? Tapangan, tapangan, tapangan. Kaya mo yan. Your hard work will give you the proof na, ay, kaya ko pala. Dahil meron ka nakukuha magandang bagay eh. So parang, uy, gumagaling pala ako. So, unti-unti mo to nalulubog sa kumunoy. Sabi mo, hindi na kita kailangan, hindi ko na kailangan sabihan ng sarili ko na mahina ako, hindi ako magaling, kasi may nangyayari. Kaya ngayon, panghawa kami yung puso mo na kung merong advancement, meron kang nakita na halimbawa, napagtagumpayan mo yung isang task, yung isang assignment, yung isang problema, yun na masabi mo sa sarili mo na, ay, kaya ko pala. Kaya ko pala, magagawa ko pala. Okay? Three of Swords is being clarified by you have the Eight of Cups. Walking away from pain. Okay? Walking away from pain. Ano daw yung mga bagay this time, Sagittarius, na nagpapapain sa'yo? Halimbawa, trabaho ba yan? Toxic ba yan na workmate? Or toxic boss? O kaya, meron kang inaasikaso pero parang ang tagal dumating, yung pera nakabinbin, sakit na sakit ka na painful na yung moment na parang, ano ba yan? Pera ko naman yan, bakit hindi ko makuha? Parang ganyan. So, ngayon, walk away from pain and chase your happiness. Saan ka ba masaya? Saan ba yung magpapafulfill sa puso mo? Kung ito bang hinihintay mo, yung worth it pa ba? Maraming question din this time. Meron kang hinihintay eh. Whether money, or job offer, or tawag. Parang, kaya ko pa bang hintayin yon? Dapat ko pa ba siyang hintayin? O ready na ba ako to move on and chase new things and rebuild my life again? So ngayon, kailangan ko magising. Lord, kayo na pong bahala. Sinusurrender ko na po sa inyo. Tinataas ko na po sa inyo. Ito po yung gagawin ko, pero i-direct nyo po ako sa pangmatagal at permanenteng kita. At nakikita ko yan for you. So ngayon, if something is painful, choose yourself and walk away and embrace new things. Especially in the near future, you have the Emperor card here. Taking back the control in your life. Alam mo ang susi para sa'yo para magtagumpay ka. Discipline, discipline, discipline. Especially po sa inyong planetary alignment, ikaw ay pinapayuhan na magkaroon disiplina. At yun ang ginagamit din ni Emperor. Yun ang kanyang buong buhay. Disiplina, no? Na gagawin niya yung tama, gagawin niya yung obligasyon niya, gagawin niya yung responsibilidad niya, at handa siyang tumayo sa trono niya pag kailangan. So, ready siya, equipped siya, siya ay very assertive kung anong gusto niya, pero bukas din ang isip niya sa mga payo ng ibang tao. Kung ano yung tamang gawin, kung ano yung dapat gawin, wais siya. So, ganun ka dapat in the near future. Nakita ko, I don't know why, I'm gonna sit on a position kung saan ikaw yung leadership role, parang meron kang leadership role o pamumunuan na isang endeavor na ikaw yung pakikinggan ng lahat, ikaw yung parang nagde-decide for a lot of things. Halimbawa, parang may iyakapin ka bagong negosyo, ikaw yung pinaka-boss, ikaw yung magbibigay sa kanila ng mga posisyon nila o gagawin nila. O kaya sa kumpanya, may promotion talaga ako nakita dito, job offer, promotion, or major ambitious project na ikaw yung talagang makakuha ng credit at yung hard work mo mag-pay off, giving you a new position or giving you the stability sa yung ginagalawang karera. So napakaganda. Stable job, stable position, konkreto na pagkakakitaan at may order. Kaya sabi ko nga sa inyo, mag-organize ka ha. Kasi si Emperor, disiplinado, organisado, yung control na sa kanya para lahat ng bagay gamay na gamay mo. At walang magulo. Nakita ko magulong lamesa, magulong closet, magulong schedule. Kaya kailangan gawin mo na ngayon disiplina sa schedule mo para lahat yan maayos. Okay? The Emperor cards being clarified by the Nine of Swords. Okay, Nine of Swords all about release.
Release the perfectionism. Okay? Saka release mo yung parang, ay hala, anong mangyayari, kailangan nandun na ako, kailangan okay ang lahat, kailangan okay lahat. Sometimes, you need to be spontaneous. Okay? Okay naman eh. Nakita ko na okay naman. Lahat naman in order. Basta organized ka, basta nakatutok ka, basta ikaw ay disiplinado at consistent ang effort ha. Yun din sinasabi ni Emperor Card eh. Kung ano yung ginagawa mo, consistent lang yan. Gawin mo everyday, show up everyday. Pag ginagawa mo naman dyan, wala kang dapat problemahin kasi yung effort mo naman will speak for yourself eh. Yung trabaho mo will speak for yourself. Bakit ka natatakot? Bakit marami kang alinlangan at duda? So ngayon, kung naniniwala ka sa kakayanan mo at may power ka to believe that what you're doing is right, kailangan mo itong itapon sa bintana. At huwag ka na mag-overthink, huwag ka na mag-overanalyze. Just believe in yourself, everything will be fine. Okay? In the area for challenge, you have grounding, go deep, explore your roots. Ngayon, kung nahihirapan ka sa mga ginagawa mo sa paghihintay, sabi mo, bakit ba ako naghihintay dito? Bakit ba ako nagpapakahirap dito? Para saan? Dahil saan? So, hanapin mo yung ugat. Para sa anak, para sa magulang ko, ay para makaipon ako, para sa retirement ko okay na ako, ay para makabili ako ng gamot, ay para makabili na ako ng bahay kasi nagrenta lang kami. So, para saan yung pinaghihirapan, para saan yung hinihintay. Kapag nasagot mo yun, tatapang ka at lalaksan mo pang loob mo. Okay? Another message, you have grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Yes, siguro ngayon nahihirapan ka, siguro ngayon naiinip ka na sa kakagawa mo, pero kung ine-enjoy mo yung buhay mo at grateful ka sa kung ano meron ka, magandang trabaho, maayos na bahay, yung mga anak ko nasa-send ko sa school, may ipon ako, kung ano man po yung, iba-iba naman tayo, iba-iba din naman kayo mga Sagittarius, no? Kung ano yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat ngayon, ipagpasalamat mo. Kasi yan yung magbubukas sa mga mata mo at sa isip mo na, okay, may binibigay naman sa akin si God. So, ibig sabihin, ibibigay din niya yung gusto ko. Ibibigay din niya yung mga pangarap ko in the near future. Kaya, hindi ko kailangan mamroblema. Hindi ko kailangan matakot at mangamba. Kasi, protektado niya ako. Bibigay niya sa akin yung gusto ko. Kaya ngayon, maging grateful ka. Because God loves grateful people. Okay? In your challenge, you have the 10 of Wands. 10 of Wands, sinasabi niya, alam ko mabigat na, alam ko pagod ka na, some of you parang hindi na kaya, no? Hirap na, burnout na. Pero, sabi dito, nakita ko na malapit ka na sa katapusan ng problemang yan. Because 10 is a card of 10-10, dumabas pala 10-10, card of ending of a cycle, ending of hardship, at papatungo ka na sa long-term gains. Okay? Kaya ngayon, push Sagittarius. Huwag kang mapapagod sa paghihintay sa isang bagay. Kasi nakita ko, at the first half of the month, your ideas mo, presentation, and pitching ideas ay magkakaroon ng magandang bunga yan. At the middle of the month, hanggang sa dulo, magkakaroon ka na ng balanse sa work and life mo. Parang lahat ng pinaghirapan mo, makikita mo na yung balanse. Okay, ito kailangan kong gawin dito, ito sa pamilya, ito para sa akin, ito para sa leisure, ito para sa entertainment. Kumbaga, lahat ng bagay sa buhay mo, may balanse na. Kasi alam mo na kung ano yung dapat gawin. Kaya ngayon, sabi ko nga sa inyo, mag-organize ka na. I-organize mo yung buhay mo para alam mo yung dapat pahalagahan at ano yung kailangan mo isipain na sa buhay mo na hindi mo kailangan. Para malaan mo lang yung effort mo sa karapat-dapat. Okay? Especially sa yung mid-month, sa kalahati ng buwan, padulo. Ito yung pagkakataon talaga na malapit ka na sa success. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, baka mamaya makaligtaan mo yung mga detalye. Halimbawa, gumagawa ka ng painting. Tapos pagod ka na, gawa ka ng gawa to the point na minamadali mo na, nakalimutan mo na yung mga detalye. Ending, hindi magandang resulta. So ngayon, kahit nahihirapan, huwag mong kalimutan na tignan pa rin yung mga detalye. Kasi yung workload mo, sobrang dami. Magiging busy ka talaga this time. Kaya ngayon, hinga. Everything will be fine. Lahat ay magiging maayos. Kaya, kumalma ka. Kung kailangan magpahinga ka din, matulog ka ha. Cultivate the time for relaxation, for your health, para lahat ng bagay na mahalaga sa iyo, mahawakan mo pa rin. Okay? Narinig ko din na may mga paraan ka para gumaan ng mga bagay-bagay. Hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Kung nahihirapan ka sa trabaho, baka mamaya meron kang diskarte dyan na pwede mong gawin para gumaan to. Okay? The 10 of Wands being clarified by the King of Pentacles. Yes, King of Pentacles is a card of success. Kapag po lumalabas si King of Pentacles, ibig sabihin, yung gagawin mo successful. Yung pinaghirapan mo, maganda ang bunga. Tingnan mo siya, tumubo yung kanyang halaman, mayabong green and full of life. At ganun ka rin. Kung ano yung pinagsumikapan mo, magkakaroon daw yan ng magandang bunga sa dulo. Kaya huwag mo sukuan. Okay?
In the area of your fortune, bigyan muna kita ng fortune cards. Una-una, a protective charm will bring you safety and peace. Wow. Meron doon nagdasal sa'yo o pinagdadasal ka ng lola mo, ng nanay mo, ng mga kapatid mo. Ikaw, meron kang protective charm para sa iyong kapayapaan at safety ay namamayani sa buhay mo ngayon. Okay? O kaya yung meron ka na mayapang kamag-anak na pinagdarasal ka para sa iyong proteksyon at sa iyong katahimikan. Okay? Another message, you have a sacred ritual will bring you clarity and insight. Meron ka bang mga ritual ngayon? Halimbawa, pagkagising mo, nagdarasal ka, o kaya bago ka maligo, nagbubuhos ka muna ng tubig, o kaya bago ka maggawa ng trabaho, ay nagdarasal ka muna. So kung ano yung mga spiritual ritual mo, para tuloyin mo daw yan, gawin. Kasi nagbibigay sa'yo yan ng clarity. Halimbawa, nag-yoga ka ba? O kaya nag-meditation? O kaya nakikinig sa mga yung mga subliminal na mga messages online, o mahilig ka bang makinig ng music before you start working? Mga spiritual spiritual na ritual mo. So pag ganahin mo yan lagi, it will give you clarity of the mind at insight sa mga dapat mong gawin. Okay? Another message, you have a loved one from the past will re-enter your life. Ooh, may tao daw mula sa past mo ang papasok sa buhay mo this time. Either friend mo yan na mamimit mo halimbawa sa mall, o kaya chance encounter with someone na parang, uy, Sagittarius, kamusta ka na? Ang galing-galing mo naman, husay-husay mo. Yung parang siya magbibigay sa'yo ng boost o magbibigay sa'yo ng lakas ng loob at confidence. Parang, oo nga no, alay na narating natin, parang magpapalakas yan ng moral mo, no? Dahil oo nga no, 5 years ago, eto na ako ngayon, ang laki ng difference. So, parang titibay ka, lalakas ka. Especially here, in the area of your fortune, you have the Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles, sinasabi niya na, ngayong buwan na ito, lalago ang iyong kaperahan. Okay? It's all about multiplying. It's all about emerging and growing of things. Meron kang mga resources ngayon, pambili ng ganito, pambayad sa ganyan. Saan ako huhugot ng pambili? Saan ako huhugot ng pambayad? Saan ako huhugot ng pambayad sa deadline o sa due date? Meron. Kaya some of you, nakita ko parang meron kang sisimulan na bagong negosyo or sideline, lalago yan. Okay? Some of you may naiisip na idea sa trabaho, baka gusto mag-pitch ng idea or suggestion or plano, magkakaroon niya ng magandang bunga. People are helping you para lumago yan at mapakinabangan mo. Some of you parang bibigla-biglang blessing na darating. Kasi parang, tira mo tong pentacle na to, dumating lang yan sa lap ni Queen of Pentacles. At talagang, dito na to, parang hindi niya pinaghirapan, hindi niya nakalang nandyan na, pero nandyan sa buhay mo. So, alagaan mo daw, kung ito may trabaho, pera, or opportunity, make the most out of it. Huwag mo sayangin at para lumago yan sa buhay mo, okay? Queen of Pentacles, being clarified by you, have the High Priestess. High Priestess is all about you believing in your ability. Okay? Kung meron man darating sa'yo na blessing ngayon, halimbawa, opportunity para magtinda ng barbecue o magtinda ng banana queue, kung yun ang tawag ng damdamin mo na gusto mong gawin, go push. Kasi baka may paglago dyan. Listen to your heart, Pakinggan mo ang puso mo kung anong gusto mong gawin ngayon sa blessing mo. Listen to your heart. It will not make you ligaw, okay? Tamang-tama yan for this time. And lahat ng possibility na sa'yo, sky is the limit. Pag po nakita nyo si Hierophant, si High Priestess, yung bahay niya walang bubong. Ibig sabihin, sky is the limit. Yung mga potential, endless. You have the endless potential, endless opportunity sa mga ginagawa mo. Kaya, kung ngayon nag-iisip ka ng mga paraan, maraming paraan. Kung ngayon nag-iisip ka ng pera, maraming paraan para kumuha ka ng pera. Kaya isipin mo yan. Believe in yourself. Kung halimbawa sabi mo, why not mag-apply kaya ako dyan? Why not humiram kaya ako dyan? Why not gawin ko kaya to? Magbenta kaya ako ng mga luma kong sapatos? Baka mamaya pwede pala to. So, yung mga resources at paraan na kukunin mo para sa pera, makukuha mo yung download this time. Parang, why not gawin ko yun? So, believe in your intuition. It will guide you. Okay? In the area for divine messages, unang-una, you're very close to achieving your goal. Wow. Yes, close ka na daw sa pagkuha mo sa mga goal mo. Kaya, wag susuko. Nandiyan, malapit na. Especially here, with your hard work, malapit na matapos yan. Don't worry. Another message, you have a time for healing. Yes, ito yon with the Three of Swords. May mga bagay na mapanakit sa'yo in the past. Ito na yung panahon para maghilom ka at umandar na ang buhay. Huwag ka na magpalukob sa mga pain na yan. Always choose to move forward. Okay? Ang outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng divine messages. You have Knight of Wands. Si Knight of Wands, sabi niya, may good news darating. Ang tanong, kukunin mo ba siya? Ang tanong, i-embrace mo ba? Ang tanong, a-actionan mo ba? So, it's a great adventure for you. Nakita ko rito na i-enjoy mo lang yung proseso. Huwag mo laging dibdibin at huwag laging nakakunot ang noo, nakabalik ko ang mga balikat.
nakabalik ko ang likod, kailangan i-enjoy mo yung proseso. Kapag ine-enjoy mo, yun ang nangyayari, lalabas yung talagang sigasig mo at talent mo at may extract mo to in your full advantage. Kaya ngayon, enjoy mo lang. Go on an adventure. Go on an adventure. Be a go-getter. Yan. Kailangan ikaw yung masigasig, malakas ang kumpiyansa na kunin yung mga bagay na gusto mong kunin. Okay? Good news, text, call, or chat, or email darating this time. Nagbibigay sa'yo ng energy, magbibigay sa'yo ng stamina na parang, uy, why not gawin natin yan? Excited, excited, excited ka na. Parang ganyan. Okay? The Knight of Wands being clarified by the Six of Pentacles. Yes, darating na. Six of Pentacles is all about receiving. Receiving something mula sa bagay na pinaghirapan mo before. Either meron ka nilakad na papeles, meron ka nilakad na work dati, o meron kang pinagsumikapan, pinagtrabuhan dati, pinagpawisan na ngayon palang darating yung good outcome mula doon. Parang good karma ito. Good karma. Parang merong reputasyon ka or meron kang talagang inasikaso na parang, huy, sino gumawa niyan? Ay, si Sagittarius po. So parang, sige, rentahan natin si Sagittarius. Halimbawa, meron kang hindi ka kilala, biglang nakita pala daw niya sa photo album na ang galing-galing mong kumuha ng mga pictures, bigla kang nirentahan. So, meron kang ginawa dati na ngayon darating yung good outcome mula dyan at magbibigay sa'yo ng go signal na gawin yung isang bagay. Okay? So, congratulations, may darating na blessing and yan yung magpapa-excite sa'yo para sa buwan na ito. Ang outcome mo ito, but first bigyan mo na ito ng fortune cards. Unang-una, you have handshake. A meeting with a stranger could be important. Yes. Sa mga gathering daw, meron ka daw mamimit na isang tao na yun daw bibigay sa iyo ng baka opportunity, baka bagong boss yan, o bagong mag-aalok sa iyo ng bagong trabaho, no? Napakaganda for you. Another message you have, baka client ito, baka meron kang binibenta, binibili, or may kota kang client-based work, ayan, a handshake will be important for you, baka bibili sila sa'yo, baka ito na yung hinihintay mo, okay? Another message, Claw, be careful, do not take risks. Pinapaalalahanan ka ng yung spirit guides na kung meron ka mang itatry na bago, meron kang susubukan, meron kang aabutin na talagang out of your comfort zone, at talagang taking risk ito, taking a leap of faith, kailangan mo daw mag-ingat and make sure na pinlano mo munang mabuti bago mo hakbangan, okay? Huwag kang gagawa ng patalo. Huwag kang a-action ng feeling mo ay hindi mo gamay kung anong gagawin. Kailangan lagi kang handa, okay? Another message you have, Moon, changes in your life. Yes, sinabi ko sa inyo kanina, ngayong buwan na ito, meron tayong dalawang eclipse, lunar and solar eclipse, okay? At ito yung sinasabi sa inyo na magbabago na ang buhay mo. Especially sa dalawang eclipse na yan, life is changing. Meron ka ng i-eclipse o meron ka ng bibitawan, iiwanan at nagbabago na yung buhay mo for the better, okay? Another message you have, August, sa buwan po na Agosto, baka po meron po kayong birthday o special occasion sa pamilya. This is a confirmation of this message for you. O kaya meron po kayong milestone na makukuha sa buwan na Agosto. Congratulations. Another message, you have Spear, heartache over what you no longer have. Yes, ito yon. Masakit na masakit yung mga bagay na wala na sa'yo at parang sabi mo, nagsayang pala ako ng oras dyan. Dapat bang umalis na ako at harapin ko na move on, move on, move on. Always choose to move forward with life, okay? Another message, you have June. O baka po special number din ng June o special event din ng June o birthday. This is a confirmation na meron daw kayong special moment sa June and August. Okay? Congratulations. Ang outcome mo, Sagittarius, ito yon. Ano kaya ito? For your pera and career, 1, 2, 3, you have, wow, the Hermit card. Hermit card's all about you isolating yourself or finding your path again. Kasi parang may kita mo na yung sagot ngayon eh. Sa mga bagay na iniisip mo, kaya ko ba, magagawa ko ba, makapag-move on ba ako, ito ba talaga yung para sa akin, ilalaan ko ba lahat ng effort ko dito? Yes, yes, yes. Kasi may kita mo na yung sarili mo. Sa mga view, parang gusto mo na mag-solo, ayaw mo nang kumaharap sa ibang tao, gusto mo na mag-isa, gusto mo nang tumutok sa ginagawa mo ngayon para to make sure na successful ito, halimbawa kaperahan yan o career yan. Sabi mo, gusto ko muna mag-solo para mag-gets ko, magkaroon ako ng mental clarity, para alam ko yung next big step ko, alam ko yung dapat kong iwanan, alam ko yung dapat kong iwasan, para nililinis mo talaga yung buhay mo ngayon at kakaroon ka ng reflection, self-reflection and parang soul searching kumbaga. So kung kailangan mo mag-beach, magbakasyon, mag-go on muna sa life mo, parang solo vacation ito, nakita ko naka-backpack ka at gusto mo mag-isa, mag-travel, ganyan, gawin mo kasi parang doon daw lalabas yung mga kalinawan sa isip mo para alam mo na yung susunod mong gagawin. Okay? Once na bumalik ka na after this vacation, alam mo na yung mga balang dapat mong gawin moving forward with your life. May direction na, may ruta na. Pero nakita ko rito na kung ano yung sinesearch mo, nasa puso mo lang din yan, malalaman mo din yan. Kaya don't rush yourself, darating din yung kalinawan na yan in your part. Okay? The Hermit cards being clarified by, you have the King of Swords. Yes. Once na makapag-isolate ka na, once na makapag-solo ka, kahit nga kung ayaw mo gumastos, kahit sa bahay lang, kung gusto mong sa kwarto lang at makinig ka lang ng music sa tenga mo,
On your time of being alone, doon lalabas yung kalinawan. Doon lalabas yung parang transformation na hinahangad ko sa buhay ko. Kung ngayon litong-lito ka na sa trabaho, sa ito ba o yan, ano gagawin ko, aalis na ba ako o hindi, ano gagawin ko sa perang to, ano gagawin ko sa karera kong to, it's time for you to really have a soul searching. Doon tatalas ang isip mo at alam mo na yung mga bagay na papanindigan mo at yung ano yung mga bagay na puputulin mo na sa buhay mo with the swords, no? Meron ka na puputulin, halimbawa, ay ang laki ng gastos ko diyan. Ay ikaw, hindi ka na kailangan sa buhay ko. Ay itong karerang to, naburo lang ako diyan, wala akong pag-alagwa, wala akong growth. Ngayon puputulin mo na yung mga ugnayan mo sa ibang bagay at hahanapin mo na yung para sa iyo. Talaga makakatulong sa iyo tong eclipse. It's all about you purging or letting go of things na wala nang mahalaga, wala nang saysay sa buhay mo at hahanapin mo yung may saysay. Para at the end of the year at pagpasok ng 2026, alam mo na yung para sa'yo at alam mo na yung mahalaga. Okay? So, Sagittarius, this is your September pera and career. Tandaan, ito po'y payo lamang ha, gabay lamang ito. Nasa kamay mo pa rin, Sagittarius, ang buhay mo. So, piliin mo ang desisyon mo bahil sa iyong puso, bahil sa gusto mo. Ikaw pa rin ang may hawak ng iyong buhay. Sundin mo ang gusto mo. Okay? So, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching ang Dulo, Sagittarius. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.